yung numbering. Kasi may mga binagong numbering si ang Sultan nun eh. Eto, sa Kabanata 45, tingnan natin kung ito ba yon. Pagbabalik ng mga Israelita. Sa panahong iyon, ako ang magiging alahayam ng mga Israelita at sila ang magiging aking bayan. Ang mga taong makaliligtas mula sa tabak ay makakakita ng pabor sa disyertong iyon. Pupunta ako upang magbigay ng kapahingahan sa mga Israelita. Sa panahong iyon, sasabihin ng mga Israelita, nagpakita sa amin si Yahawa noong nakaraan na nagsasabi, iniibig ko kayo ng isang walang katapusang pag-ibig. Niyakap ko kayo ng walang kapantay na kabutihang loob. Itatayo ko kayong muli at kayo, mga anak ng Zion, ay muling ibabalik. Aawit kayong muli gamit ang iyong mga tamburin at magdiriwang ng may kagalakan. Muling magtatanim kayo ng mga ubasan sa mga burol ng Samaria. Ang mga magsasaka ay magtatanim at magtatamasa ng kanilang mga ani. Darating ang araw na ang mga bantay ay sisigaw sa mga burol ng Efraim. Halikayo, magtungo tayo sa Zion, kay Yahawa na ating alahayam. So, yun. Ito ang sinasabi ni Yahawa, umawit kayo ng kagalakan para kay Jacob, Israel. Sumigaw kayo para sa pinakamataas sa mga bansa. Iparinig ang inyong mga papuri at magsabi, Yahawa, iligtas mo ang iyong bayan, ang natirang bahagi ng mga Israelita. Tingnan ninyo, titipunin ko sila mula sa hilaga, kanlurang bahagi, at mula sa mga dulo ng lupa o silangan. Kabilang sa kanila ang mga bulag at mga pilay, mga buntis at mga nanganganak. Maraming Israelita ang babalik. Magsisidating ang mga ito na may pagluha. Mananalangin sila Dada. habang binabalik ko sila. Aakayin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig sa isang pantay na landas kung saan hindi sila matitisod sapagkat ako ay isang amang nagmamahal sa mga Israelita at si Dada. Ephraim ang aking panganay na anak. O ayan, Yun na. malinaw. Malinaw. Okay. Kaya yun, May kaya tayo dito. paglilinaw. May paglilinaw dito, bro. Sinabi Sige. ni Yahawa, si Ephraim ang aking panganay dahil iginalang niya ang kalooban ni Jacob. Sa Genesis 48 verse 20, inampon ni Jacob sina Ephraim at Manase bilang mga anak niya bago siya namatay. Pagkatapos, ipinagkaloob ni Jacob kay Ephraim ang pagpapala para sa panganay na anak. Dahil sa pag-ampon at pagpapala, minana ni Ephraim ang karapatan ng panganay na kasama ang pamumuno o pagiging hari sa mga Israelita. Kaya't propetikong ipinasa ni Jacob ang karapatan ng panganay at ang pamumuno mula kay Juda patungo kay Ephraim. So, yan na yung kasagutan. Dada. Yes, yan ang Dada. Yan na kasagutan. yung kasagutan. Ibig sabihin, Hmm. yan ang nagpapatunay na tayo ay Ephraim tribe. Yes. Sapagkat Panganay. sa atin umusbong yung ibong mandaragit eh. Oo. So, Sa atin i-plus ko ito na itong paglilinaw na ito para, mm, ayan, na matatagpuan sa Kabanata mm. 45, verse 9. Oh, na in-embrace at saka Oo. in-embrace natin eh. Hmm. In-embrace natin yung Ito ano. yung verse Oh, 9 na mm, sinasabi na mm, inano natin, na mm. sinabi dito, ayan o, magsisidating ang mga ito na may pagluha. Ayun na Mananalangin nga. sila habang binabalik ko sila. Aakayin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig sa isang pantay na landas kung saan hindi sila matitisod, sapagkat ako ay isang amang nagmamahal sa mga Israelita, at si Ephraim ang aking panganay na anak. O, ito Ganda. ang paliwanag ng mensahero. Ayan o, paglilinaw.
So, pwede mo yan screen